Ang House Prosecution Panel hindi nangangamba kung haharangin ang kanilang ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng mga karagdagang balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Bombo Ever and Bombo Dennis, hindi nangangamba ang House Prosecution Panel kung hindi man papayagan ng impeachment court na ipresenta ang kanilang mga ebidensya sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kapwa iginiit ni Batangas Representative Jervil Luistro at Iloilo Representative Lawrence Defensor na hindi sila nag-aalala na hindi payagang maiharap sa impeachment court ang kanilang mga ebidensya. Ayon kay Luistro, bahagi ng pre-trial ang pagsusumite ng listahan ng mga testigo at ebidensya at maaari pa ring tanggapin ang mga karagdagang ebidensya basta't may sapat na paliwanag at aprobado ng impeachment court. Pakinggan natin si Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. The list of witnesses as well as the list of evidence which will be presented during the trial, presentation of the prosecution's evidence. Although I understand that if the evidence is not yet available during the pre-trial, so long as we can justify the same, it may be presented still before the impeachment court, but that will be subject to the approval, of course, of the impeachment court. Sinabi naman ni Representative Defensor ng Iloilo na kung haharangin man ang kanilang mga ebidensya, hindi lamang sila ang huhusgahan, kundi pati ang mga senator judges sa mata ng publiko. Dagdag pa niya, hindi magiging maganda para sa depensa at sa ini-impeach na opisyal kung pipigilan ang presentasyon ng ebidensya kahit hindi na umano sumisipot ang kabilang kampo. Binigyang diin ng dalawang kongresista na handa silang ilahad ang kanilang mga ebidensya at patuloy nilang igagalang ang impeachment court. Pakinggan natin si Iloilo Representative Lawrence Defensor. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talagang maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence. No matter what they will do, sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court. Samantala, para kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na positibong pag-unlad para sa konstitusyonal na pananagutan ang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, ipinapakita nito na kinikilala ng mga senador ang urgency ng kanilang tungkulin matapos ipasa ng Kamara ang Articles of Impeachment. Bagamat inamin ng mambabatas na may mga usapin hinggil sa pampulitikang alyansa ng ilang senador sa pamilya Duterte tulad ng ugnayan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga Duterte, nananatili silang kumpiyansa na mananaig ang patakaran ng Senado na nag-aatras sa impartial justice o patas na paghatol. Binigyang diin ni Adyong na kahit hindi madali ang haharaping proseso, umaasa ang prosecution panel sa lakas ng kanilang mga dokumentaryong ebidensya upang makamit ang mga paborableng desisyon. Yan ang latest mula dito sa House of Representatives. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.